gaano kalaking kasalanan ko sa'yo. Sana po, kayo naging nanay ko po. Di ba may anak ka? Bakit hindi yung anak mo ang isama mo sa mga kung ano-anong lakad mo? Kontratuhin mo si Marilyn para siya ang totoo mong anak at hindi ako! Kayo ho yung komadrona na nagpaanak sa akin noon. Napakaswerte mo sa anak mo. Ang ganda-ganda niya. At tisay na tisay. Niloko mo ako. 17 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. Napapayaran niyo lahat ang ginawa niyo sa akin! Hindi mo sinabi kay Marilyn yung totoo. Parang pinagkakait mo naman sa kanya yung tunay niyang pagkatao. Magiging miserable lang ang buhay ni Marilyn sa kanila. O, paano naman yung tunay mong anak? Alam kong malaking galit mo sa akin. Hindi rin kita masisisi. Hindi ko nagawa yung obligasyon ko sa'yo. Nahirapan akong tanggapin na yung anak ko nasa piling ng ibang pamilya. Ayoko mawala si Marilyn. Pero hindi ko rin naman pwedeng pabayaan si Darlene. Imposibleng pwedeng dalawa yung anak mo, di ba? Isa lang yung niluwal mo. E di isa lang din yung anak mo. You know what? At first, it was weird. She was saying sorry for all these different things. Kahit naman yung mga bagay na wala naman siyang control. Siguro sobrang apektado siya sa naging away namin. So you're saying na okay na kayo pagkatapos ng lahat ng ginawa niya laban sa'yo? Well, si Nay Perlita, she has a special place in my heart. Kaya hindi naman mahirap para sa akin na patawarin ko siya. Okay. Darlene, Hi, you're Lola. still here? Hindi ba may lakad kayo ni Aaron? Wala pa ako sa mood. That is not an excuse. Pero Lola, ayoko. Iha, you should be grateful na meron kang suitor katulad ni Aaron. Matapos mong magpakagaga kay Jerome, about time na makakita ka ng isang matinong lalaking katulad niya. And I like him. Okay? Talaga? Sige, balitaan mo na lang ako, sige. Anak, sino kausap mo? Nay, si Jerome po. Sabi niya, malapit na daw pong makalaya si Mama Aida. Tapos, inaasikaso na ng abogado niya yung pampiyasa. Hindi ba sinabi ko sa'yo, layuan mo si Aida? Huwag ka na makialam sa mga problema nila. Nay, ginagawa ko naman po to para kay Jerome, Kawawa naman po siya. Alam niyo, Nay, bilib nga po ako sa kanya, Kasi ginawa niya ang lahat para lang makalaya si Mama Aida. Kahit alam niya na hindi naman niya yung tunay na ina. Anak, kung malaman mo ba na hindi ako tunay mong ina, magbabago ba ang pagtingin mo sa akin? Nanay talaga. Anak, hindi mo sinasagot ang tanong ko Kung malaman mong kunwari, hindi akong totoong nanay mo, magbabago bang pakitungo mo sa akin, ang pagtingin mo sa akin? Nay, syempre hindi. Hindi naman basehan ng dugo sa pagiging ina ng isang tao, di ba? Nasa pagmamahal yun na pinaparamdam niya sa anak niya. Nanay, ba't di ba iniisip na hindi kayo yung nanay ko? Di ba kayo na nga nagsabi na itsura pa lang natin dalawa, mag-inang mag-ina na. Nag-aalala ako kay Inay, Mama Josie. Kanina, tinanong niya ako kung paano daw kapag nalaman ko na hindi siya yung nanay ko. Sus! Yung nanay mo, nagbabababad sa harap ng TV. Masyado, mo iniintindihan. Hindi, Mama Josie. Nakakapanibago talaga sa Inay. Yung mga kinikilos niya, yung mga sinasabi niya. Hindi ko siya maintindihan. Parang wala naman. Parang ikaw lang nakakapansin nun. Ba talaga yung nararamdaman ko, Mama Josie? Nagbago si Inay simula nung dinala niya si Ma'am Aida. Tapos inamin niya din sa akin na nagkakatampuhan sila ni Ma'am Giselle. Pero sa tingin ko, higit pa dun Kasi pati kay Ma'am Aida galit siya. Ano kaya pinag-awayan nila ni Ma'am Giselle? I just heard from the judge. Magpapapiyansa na si Aida. What? Attorney, hindi ko pwede mangyari yun. Gawa mo ng paraan.
We can't stop them. Kung meron silang pangpiyansa, she has the right to go. Pero hindi pwede makalaya si Aida. Giselle, bakit parang gigil na gigil ka kung makalabas si Aida? Mama, hindi naman ho ako gigil na gigil eh. Ayoko lang naman ho na matakasan niya yung ginawa niya. Well, actually, pwede nating iangat yung case niya to qualified theft. Hindi naman available yung kasong yan eh. Baka pwede ko pang ihabol kay judge kung hindi pa siya nagpapapiyansa. Sige po, gawin niyo po ang lahat ng pwede ninyong gawin para lang manatili sa kulungan si Aida. Salamat, Attorney. Pinakulong niyo si Tita Aida? Oh, yes! Kasi magnanakaw siya. Kaya ikaw mag-iingat ka dyan sa ex-boyfriend mo. Sabi nga nila kung ano raw ang puno, siya ang bunga. Hindi ba siya ang nagpalaki kay Jerome? Tatanong-tanong na si Marilyn. Ano daw yung away ni Giselle? Eh, sabi ko sa kanya, huwag nang mangialam. Hayaan na lang kayong dalawa. Salamat. Hindi pwedeng malaman ni Marilyn ang nangyari. So, nagdesisyon ka na, Mars? Hindi mo na rin sasabihin kay Darlene yung totoo? Kailangan malaman ni Darlene. Karapatan niyang malaman na nanay ako. O di parang sinasabi mo rin, karapatang malaman ni Marilyn na tunay ng nanay si Giselle. Ganun ba yun, Mars? Magkaiba yun. Ako, binahal ko si Marilyn. Pinalaki ko siya ng tama. Hindi katulad ni Giselle na ni konting pagmamahal hindi niya pinakataan si Darlene. Naging miserable ang buhay niya sa piling ng demonitang babaeng yun. Pero hindi pwede yung sasabihin mo yung totoo sa isa lang. Pag sinabi mo kay Darlene, malalaman ni Marilyn. Hindi pwedeng ganun, Mars. Mamili ka. Sino sa dalawa yung gusto mo? Hindi ako mamimili. Pareho ko silang anak. At pareho rin silang mapapasakin. Darlene, I wanna watch a movie. If you're hungry, pwede ba tayo kumain sa mall eh? Ano dito? Basta dito ka lang. Saglit lang to. Jerome, pwede ba tayo mag-usap? Wala akong oras, Darlene. Pupuntahan ko pa si Inay. Siguro alam mo naman kung anong ginawa ng lola mo sa kanya, di ba? Yun nga yung pinunta ko dito. Wala na akong pakialam sa away o sa case ng mga pamilya natin. Alam ko kung gaano mo kamahal si Tita Aida at alam ko kung gaano siya ka-importante sa'yo. Kaya alam ko na may pinagdadaanan ka ngayon. Baka naman pwede kitang tulungan. Salamat na lang, pero ayos na rin ang lahat. Jerome, alam kong marami na tayong napagdaanan. Pero sana naman, you could still treat me as a friend. Ako pa rin naman to eh. Darlene, let's go! Teka na ng boyfriend mo. Wala akong pakialam sa kanya. Mas importante ka sa akin ngayon. Kaya kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, okay? Bye. Let's go! Hello? Perlita. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakatawag sa'yo. Ang dami ko kasing trabaho eh. Magkita tayo ngayong gabi, Rodora. Ikaw talaga. Sabi ko naman sa'yo eh, Giselle na itawag mo sa akin. Yun na yung pangalan ko ngayon. Eh, teka sandali. Bakit? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Hindi ba pwedeng sa telepono na lang? Importanteng magkita tayo ng personal. May kailangan kang malaman tungkol kay Marilyn. Bakit? Ano nangyari kay Marilyn? Alas 7 sa my park. Hihintayin kita doon, ha? Sabi ni attorney, dito na lang daw tayo maghintay. Jerome, makakalaya na kaya si Ma'am Aida? Kasi yung kutog pa, Marilyn. Manggagaling kasi si attorney dun sa korte. Papiyansahan niya si Inay. Pakaswerte ko talaga ngayong araw. Sobrang daming magagandang balita yung dumarating sa akin. O bakit? Ano pa ba yung mga nangyari sa'yo ngayon?
Baka ayaw mo lang malaman, Marilyn, kasi tungkol kay Darlene. Ano ka ba? Ayos lang sa akin. Pwede ba yung kwento eh? Bakit ano ba yung nangyari sa yung Darlene? Ano, nagpunta kasi siya sa akin sa restaurant kanina. Tapos sabi niya sa akin, nag-aalala daw siya sa akin. Nagulat nga ako eh. Hindi ko kasi nakakalang sa lahat ng nangyari sa amin ni Darlene, pupuntahan niya ako doon. Tapos nangako kami sa isa't isa na hindi kami magpapa-apekto sa kung ano mang merong alitan yung mga magulang namin. Ang nakakatawa kasi, Marilyn, yung pakiramdam ko parang nagbalik na yung dating Darlene. Jerome, may nararamdaman ka ba kay Darlene? Kahit naman na naghiwalay kami, hindi naman nawala yun. Kaya sana matapos na tong kaso ni Inay para yung problema naman namin ni Darlene yung naayos ko. Eh, di ba may boyfriend na siya? Kilala ko si Darlene, Marilyn. Kaya nang sinagot si Aaron dahil galit siya sa akin. Kaya sana mapagbilis na lang lahat ng proseso kasi miss ko na si Darlene. Nakipagbalikin ka sa kanya. Tatanggapin pa niya ako. Attorney Jerome, I'm very sorry. Hindi na makakalis sa kulungan ng nanay mo. Nakipagkita ka kay Jerome? Akala ko ba galit ka sa kanya? I can't help it. Nung ako may pinagdadaanan ako kay Mommy, nandun siya para sa akin. So ngayon naman na siya may pinagdadaanan, I also want to be there for him. Pero break na kayo. Kahit na, it doesn't matter. You know, if there's one thing that I learned from Nay Perlita nung nag-sorry siya sa akin, it's that walang masama ko ikaw ang unang lalapit. Tsaka, alam mo ba, nung hinawakan ko yung kamay niya kanina, naalala ko lahat ng masasayang memories namin together. Tsaka andun pa rin yung spark namin. Oh, gee. Do you hear yourself? May boyfriend ka na, Darlene. And so, Aaron is just my rebound guy. Besides, mahal ko talaga si Jerome. At nainiwala ako, in the end, kami pa rin yung para sa isa't isa. Perlita, ano nangyari kay Marilyn? Okay lang ba si Marilyn? Ah! Mama Josie, nasan po kaya si nanay ngayon? Nandun sa park, nakipagkita kay Giselle. Oo, nagkita silang dalawa? Naku, hindi ko dapat sinabi sa iyo yun eh. Ano kayang pinag-uusapan nilang dalawa? Sana magkabati na silang dalawa. Yun lang naman po yung gusto ko eh. Yung magkasundo ulit sila. Kasi po para sa akin, nakakapanghinayang naman yung pagkakaibigan na ng dalawa kung masisira lang ng tampuhan, di ba? Bakit mo ako sinampal? Dahil alam ko ng lahat, Rodora. Alam ko ng lahat ng panlulokong ginawa mo sa akin. Tungkol na naman ba ito sa sinabi ni Aida? Di ba sinabi ko naman sa Tumahimik ka! Pinuntahan ko ang kamadrona na nagpanak sa atin. At pinatunayan niya lahat ng sinabi ni Aida. Perlita, baka naman nagkakamali. Tama na kasinungalingan mo! Baka gusto mo pang iharap ko yung kumadrona sa asawa at biyanan mo para sabihin niya lahat ng katotohanan! Huwag mo gawin yun! Paano mo nagawa sa akin, Dora? Paano mo ako nagawang lukuhin? Perlita, patawarin mo ako. Nataranta kasi ako nun eh.
Hindi ko alam anong gagawin ko kapag nakita ni Mama at saka ni Siki yung bata na ganun yung itsura. Ayoko lang naman na may gawin silang masama sa aming dalawa eh. Hindi mo ba naisip, ha? Hindi mo ba naisip ka na pwede kang gawin sa'yo? Hayop ka! Kaibigan mo ako at tinigil mo ang ulang mo ka! Hayop ka. Anita. Hindi ko patawarin mo ako. Patawad! Ha? Naririnig mo ba yung sarili mo? 17 taon mo akong niloko, Rodora! At 17 taon ko rin hindi nakasama ang anak ko! Bakit kala mo ba ikaw na nasaktan? Hindi ko rin naman nakasama yung anak ko. Hindi lang naman ikaw nasaktan ah. Ako din naman nasaktan. Kapal na mukha mo para sumbatan ako ng ganyan! Wala kang karapatang masaktan dahil ikaw ang may gawa ng lahat ng to! Simula ngayon, babawiin ko ang anak ko. Babawiin ko si Darlene. Huwag mo gawin yun. Nasa'yo na yan ako eh. Nasa'yo na si Marilyn eh. Paubaya mo naman na sa akin si Darlene. Ano bang tingin mo sa kanila? Mga gamit na pwedeng pagpalitin at pagpasapasahan? Rodora, wala ka na ba talagang puso? Anita, maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Hindi ko alam anong gagawin sa akin ni Siki at saka ni Mama pag nalaman nila yung totoo. Kalita, hindi mo alam kung gaano sila kasama. Sige, pagbibigyan kita. Tatago ko ang sikreto mo. Hindi malalaman ni Darlene at ni Marilyn. Pero kukunin ko pa rin ang anak ko. Pero, anong pero? Bukas na bukas din. Binibigyan kita ng 24 oras para dalhin mo ang anak ko sa bahay ko. Kapag hindi mo nagawa yun, malalaman ng lahat kung sino ka talaga, Rodora. Kalita! Kalita, wag! Kalita, patawarin mo na ako! Kalita! Nay, nabanggit po ni Mama Josie na nagkita daw po kayo sa park ni Ma'am Giselle. Mars, pasensya na. Nadulas ako kay Bagets. Ayoko nang pag-usapan yan. Bakit, Nay? Hindi pa rin po ba kayo nagkakabate? Ano po ba talagang problema niyo? Simula ngayon, ayoko nang mababanggit ang pangalan ng babaeng yan. At hindi ka na makikipag-usap sa kanya kahit kailan, naiintindihan mo. Pero, Nay, di ba kaibigan niya naman? Hindi ko siya kaibigan! Nilaso na siya ng ambisyon niya. Kasabay ng pagpalit ng mukha niya, ng katauhan niya, yun din ang kinamatay ni Rodora. Kung gaano kagandang mukha niya, gaano nakakabulok ang ugali niya. Itinasa ng korte ang kaso niyo from embezzlement to qualified theft. At hindi yung pwede mapiyansahan. Ano ba tayo magagawa, attorney, para mapalayas yung nanay ko dito? All I can do is to ask for a faster hearing. Salbahe talaga yung Giselle na yan. Alam mo, kagagawan niya to eh. Gusto niya talaga ako mabulok dito eh. Hindi mag-alala na ipapanigan tayo ng korte. Makakwit kayo sa kaso niyo. Gusto niya ng gera? Hindi ko siya uurungan. Jerome, pumunta ka kay Tita Charito at kay Ziggy. Sabi mo sa kanila may ipagtatapat ako sa kanila tungkol kay Giselle. Sabi mo, sinetap lang ako. Sinetap ako ni Giselle dahil may pinagtatakpan siyang kasalanan niya talaga. Mom? Ano nangyari sa'yo? Darlene, layuan mo muna ako ngayon, ha? Huwag muna. Teka lang, may mga basa ka.
Huwag ngayon. Alam mo, hindi ko maintindihan. Ako na nga tong concern sa'yo. Eh, bakit ganyan ka? Ano ba problema mo? Ayoko na makipagtalo sa'yo ngayon, Darlene. Giselle? Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan? Ano to? Wala, nagtapilok lang ako. Tapos nadapa ako. Eh, tatanga-tanga ka kasi. Alam mo namang nasa resort ka. Naka-heels ka pa. Gusto mo patawag ako ng doktor? Hindi, okay lang ako. Sige. Pwede ba tayong mag-abroad? Mabakasyon tayo. Ikaw, ako, at saka si Darlene. Si Mama rin kung gusto niya sumama sa atin. Ano? Bakit naman biglaan na tayong na bakasyon na pinaplano ko? Naisip ko lang kasi na... Di ba itong resort, okay na naman. Tapos mapapagkatiwalaan naman yung mga tao natin dito. Para makapag-bonding naman tayo. Talaga bang gusto mong magbakasyon? O gusto mong magtago? Mama, wala ho akong pinagtataguan. Naisip ko lang kasi na dito kasi busy tayo sa kanya-kanyang ginagawa natin. At least kapag nakapagbakasyon tayo, makakapag-banding tayo, di ba? Giselle, kahit gustong-gusto kong magbakasyon, hindi pwede. Isang katerba ang trabaho natin dito sa resort. Hindi ko pwedeng iwan yan. Diyos ko, Mars! Hindi kita kaya? Jombag na jombag mo naman pala yung Giselle na yan? Kulang pa ginawa ko sa kanya sa lahat ng panlulokong ginawa niya sa akin. Pero sa tingin mo, ano, tutuparin niya kaya yung sinabi niya? Dadalhin niya kaya si Darlene sa inyo? Dapat lang gawin niya dahil pag hindi niya ginawa, mabubunyag talagang sikreto niya. Tapos anong balak mo? Pag nandun na si Darlene, sasabihin mo yung totoo? Hindi ko alam, basta alam ko lang gusto ko makasama anak ko. Eh, paano si Marilyn? Di ba may alitan yung dalawang yun? Mamaya niyan magkagulo. Huwag naman sana. Tsaka umaasa pa rin ako na sana magkaayos na nga yung dalawa dahil magkapatid na rin sila, di ba? Oo, sige. Sige, magkita na lang tayo sa coffee shop. Okay, bye-bye. Sinong imimit mo sa coffee shop? Supplier lang ho. Ako ba talagang ginagawa mo na lang tanga? Sinong supplier? Eh, kilala ko ang lahat ng supplier natin. Bago ho, para ho dun sa spa. Oh? Anong pangalan? Teka nga ho, Mama. Bakit ba ang dami ninyong tanong? Lahat ba ng kilos ko dapat alam ninyo? Nung nag-aaya ako magbakasyon, naghinala kayo sa akin. Ngayon naman, inaayos kong lahat para dito sa spa at saka sa resort. Naghihinala pa rin kayo? O di sige, ganito na lang. Maghinala na lang kayo na maghinala, bahala kayo sa buhay nyo. Giselle. Masyado nang humahaba ang sungay ng asawa mo. Kailangan ng i-trim. Ako ba nanay mo, Marilyn? Mamahalin mo din ba ako ng pagmamahal na binibigay mo kay Perlita? May punto yung nanay mo eh, na huwag ka makipagkita dyan eh. Mamaya niyan, kidnapin ka niyan. Marilyn, kung aayain, bakit nang magbakasyon na tayong dalawa lang? Sasama ka ba sa akin? Iurong niyo na yung demanda sa nanay ko. Parang awa niyo na ho, gagawin ko lahat. Lahat? Ang kapal ng mukha mo. Minahal kita. Kapag sa loob ng isang oras wala pa rin dito si Darlene, ako mismo ang pupunta dyan para bawiin ang anak ko. Huwag na huwag mo idadamay si Nay Perlita dito. Di hamak naman na mas mabuti siyang tao kaysa sa'yo. Ay naman pala eh! O di doon ka kay Nay Perlita mo! Layat!
Nay, Perlita. Darlene.